nagmamadali ka lang, inaantok ka na kasi pagod ka na. Tapos okay, mag-praise and worship ka for 5 minutes, wala namang sa heart mo. Walang kwenta yun. It doesn't work that way. Kailangan ang mga gagawin mo, magre-revolve around God. Hindi si God ang magre-revolve around the things that you're doing. Hindi. Lahat ng gagawin mo, magre-revolve sa center. Siya yung center ng lahat ng gagawin mo. So kung kailangan kang magising ng 1 hour earlier before you go to the office, you have to do that. Kung hindi, after 5 years, ganyan pa rin ang buhay mo. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. So, gagayahin natin si David. Kahit hindi nyo na ako gayahin. Dahil hindi naman ako nagsulat dito sa Bible na to. Ito si David, siya nagsulat dito sa mga inspired by the Holy Spirit. Siya nagsulat niyan. Paniwalaan na lang natin ang sinasabi niya. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord. Sabi niya, tapos ano sabi niya? Anong ginagawa niya doon sa dwelling place? Sa secret place, anong ginagawa niya? To behold the beauty of the Lord. Yung ipipraise mo siya, Lord, ang laki-laki mo, Lord. Ang sobrang omniscient, omnipotent, omnipresent. Walang imposible sa iyo, Lord. There's nothing that's hidden from you. Nakikita mo lahat, Lord. Tapos napakalaki mo, ikaw Adonai ka, ikaw Elohim ka, ikaw Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Jar. Ikaw lahat. At tapos explain ko pang isa-isa yan. Because it reminds me kung gaano siya ka-powerful. And I am His son. I am His daughter. So kung ano yung power niya, nasa akin. It's on the inside of me. Di ba? Kaya lang, halimbawa, sasabihin mo, okay, you've got the power of the Holy Spirit on the inside of you. Bakit hindi ko kayang mag-create, for example, ng bundok? Hindi ko kayang, sinabi ni Lord na, pwede niyang bilangin yung dagat pamamagitan ng kanyang kamay. Alam niya kung ilang salok na ganyan ang dagat. Ba't hindi ko kayang gawin yan? Because I don't have that kind of wisdom. Ang wisdom na binibigay ni Lord sa akin ay sapat lamang para ma-fulfill ko yung aking calling. It is not for me to fulfill other people's calling. Walang competition dito sa mga Kristiyano. Walang competition. Although minsan hindi tayo, kasi tumitingin pa rin tayo sa physical. Gusto natin talagang million na views. Gusto natin, for example, kami gusto namin ganyan. Pero walang competition talaga kay Lord. So, that's the reason bakit binigyan niya tayo ng power. Yung power na yun, you cannot use it for anything that you want. You use the power, or you call the anointing, for His purpose for you. Kung anong inutos niya sa'yo, yun ang i-release na power to make that come to pass. Naintindihan natin? So, hindi tayo nag-aspire na maging Diyos. In fact, tingnan po natin kung gaano ka-powerful. Ang seed, for example, ang seed. Yung seed na yan, ang nag-create si God. Lahat ng scientists all over the world, yung pinakamagigiting, pinakamagagaling na scientists, ginawa na yan, linagay sa kanilang laboratories. They spent years and years and years experimenting on how to manufacture a seed. To no avail. Walang nagtagumpay ni isa. Kahit na nakapag-produce sila ng seed, na kamukhang-kamukha, for example, ng apple seed, ang seed na pinroduce nila ay ayaw tumubo. Dahil si God lang ang may wisdom kung paano gawin ang seed na yan. At kung paano mag-multiply ang seed na yan. Amen. So anyway, sabi sa Psalms, so to behold the beauty, di ba? Yan ang ipipraise mo. Tapos, ang sabi niya, to inquire in His presence. Dito papasok yung inquiring. Lord, ito yung question na, Lord, time na po ba, perfect time yun na po ba for me to own the house that you gave me? Kasi binigay na yan nasa yun na. Time na po ba for the physical manifestation of this house? Tapos, kung hindi ka nakakarinig, just continue building the relationship kasi one of these days, sasabihin niya sa'yo if it's time or not. Kasi magpapapagod ka lang maghanap ng bahay kung hindi naman pala niya time. So, very important ang revelation kasi baka meron pa siyang binibigay sa'yo na calling na hindi pa tapos yung calling mo dito sa isang bagay na ito, maalis ka,
hindi ka talaga niya bibiyaan doon. So, sinabi niya dito, dito ka nag-i-inquire, dito ka magtatanong sa secret place mo, di ba? Tatanong mo, no? Lord, okay. Sinabi niya sa'yo, okay, Maris, it is time for you to buy the house. Tapos, ang question mo ngayon kay Lord, sabi mo, how do I accomplish it? Ano pong gagawin ko, Lord, para ma-accomplish yan? So, katulad ng sinabi niya, ginawa niya kay Sister Jessica, pinapunta niya dito sa Pilipinas at mag-scout siya ng mga condominium buildings dyan hanggang makita kung ano yung tinuturo ni Lord. So, makita natin, hindi agad ibibigay ni Lord. Okay, dito ka pumunta, hindi ganyan si Lord, hindi ganyan. Titingnan niya, ititest ka niya ng ititest. Jeremiah 29 verse 11, this is a very popular scripture, sabi niya, for I know the plans that I have for you. Okay? May planong Panginoon. Ito yung calling. I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity. Plans to prosper you in another translation. Sabi niya, plans for prosperity and not for disaster. To give you a future and a hope. So nakita mo, very clearly, nakagawa na yan. Nandiyan na yung mga plano. Baka may mga floor plans na yan. Kompleto na yan. Ang kailangan mo lang mag-connect ka sa source. Kailangan mo lang maging serious ka dito sa source na ito. And then in verse 12, sabi niya, then you will call upon me. In secret, you will call upon me. Hindi ako, si God. You will call upon God and come and pray to me. Sabi ni God. Yan. Yan ang building the relationship with Him. And I will listen to you. Alam mo? Sinulat niyo ba yan? Jeremiah 29:11-13, ha? At to 14. Sabi niya, then you will call upon me, tatawag ka kay God, and come and pray to me, and I will listen to you. So pangako niya yan, hindi magbabago yan. God will never violate His word. Makikinig siya sa'yo. And in verse 13, and you will seek me and find me. Oh, tingnan mo, yun ang pangako niya. And sabi niya, and you will seek me and find me. And find me when you search for me with all your heart. Paano nag-search si David? With all his heart. So kung mag-search ka ng, nagmamadali ka lang, inaantok ka na kasi pagod ka na. Tapos okay, mag-praise and worship ka for 5 minutes, wala namang sa heart mo. Walang kwenta yun. It doesn't work that way. Kailangan ang mga gagawin mo, magre-revolve around God. Hindi si God ang magre-revolve around the things that you're doing. Hindi. Lahat ng gagawin mo, magre-revolve sa center. Siya yung center ng lahat ng gagawin mo. So, kung kailangan kang magising ng 1 hour earlier before you go to the office, you have to do that. Kung hindi, after 5 years, ganyan pa rin ang buhay mo. But, I can guarantee you, kapag sinik mo si God, hindi magbabago yung buhay mo. You will own that house and that is going to be a great testimony that you can share to the body of Christ. Amen? Okay. Tapos, and sabi na sa 14, verse 14, I will let myself be found by you. Declares the Lord. Sabi niya, I will let myself be found by you. So makikita mo siya. Makakapag-communicate ka sa Kanya. Kasi iniisip natin, mga pastors lang pwedeng mag-communicate kasi silang very close kay God. No! Tayo lahat. Nandito na si Jesus, ng born again Christian. Nandito si Jesus, nandito Holy Spirit, nandito si God the Father. Naghihintay lang siya ng intimacy with you. Katulad ng relationship niya with Adam and Eve in the garden, di ba? Sabi niya, God was walking and talking with Adam and Eve in the garden every day, at noonday, every day. Sipin mo, nagsasalita, nag-uusap sila, sabi niya, Adam, where are you? I am hiding because I'm scared. Diba, sabi niya, nag-uusap sila ng ganyan. Yan ang relationship na gusto ni God with us. Amen. Now, sabi sa Psalms 53 verse 2, dito makikita natin that God is looking for someone who will seek Him. So among the 52 of you, actually more than 52 kasi yung family ko, hindi sila gumamit masyado ng internet, pero they're there, marami sila, hindi sila counted. So, pero nandiyan lang sila, sharing the same monitor. So, dito, God is looking for someone who will seek Him. So, naghahanap siya ngayon sa inyo kung sino ang magsisik sa Kanya. Ito, sabi niya, God looks down from heaven upon the children of men. Kayo yun, di ba? Tayong mga tao. To see if there are any who understand, who seek God. Sino kaya sa inyo yan?
Sino kaya sa inyo yan? Si Brother Lando, nag-testify. Nagkaroon na siya ng motorsiklo. Maaring mag-request na siya since alam na ni Brother Lando, malamang yung kanyang sekreto, malamang hot na hot siya kay Lord or whatever. So, mas madali nang makakakuha ng bahay yan. So, sabi niya dito, God looks down from heaven, nakatingin siya right now. I believe that 100%. I believe that. Nakatingin si God sa atin right now. Nakatingin sa inyo si God right now. Sabi niya, He looks down from heaven upon you to see if there are any who understand, who seek God. Sino sa inyo yan? Sino sa inyo yan? You better take this seriously. 1 Samuel 13:14. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him ruler over his people. This is talking of David. Na sinasabi dito na si God, nagsisik siya ng tao. Nagsisik siya ng tao. Sabi niya, the Lord has sought for himself a man after his own heart. Sinong nakita niya? Si David. Bakit si David? Siya yung worshiper. Siya yung nag-harp siya doon sa wilderness. Diba? Siya yung worshiper. Naalagaan niya yung tupa. Then kanta siya ng kanta. He wrote probably 75% of the Psalms in the book of Psalms. Diba? So, kasi he was seeking God. Kaya man after God's own heart si David. Tinagurian siyang ganyan. Because he was seeking God. Nandun siya, nag-enjoy siya sa wilderness. Never complained. Kaya dadating ang leon. Bubuksan niya lang ang bibig ng leon at kukunin niya pag may kinuhang sheep dyan. Lalabanan niya yung bear. Wala siyang katakot-takot. Kaya nang dumating kay Goliath, wala siyang katakot-takot. Can you imagine? Kukuha lang siya ng maliit na bato. Tapos siya nang ihahagis niya kay Goliath. How confident can you be? Dito sa maliit na bato at ito may papatumba mo isang giant. And he was half the size of Goliath. Diba? Si Goliath was a man of war. Trained man. Trained soldier. For many years. From as a child, tinitrain na sila to be maging sundalo. Si David, wala naman training yan maging sundalo. Diba? Pero meron siyang wisdom. Meron siyang staff. Anong ginamit ni Lord sa kanya? Staff. Ito, yung tirador niya, ang ginamit, walang kakwenta-kwenta. Yan ang ginamit ni Lord sa kanya. Pagpalo niyan ng bato, pumasok dito sa noo. You don't even know how it happened kasi he was wearing a helmet. Paano nag-penetrate through the helmet? Itong batong ito. Pero just the same, because of this, David was honored more than King Saul was honored. Diba? Sabi niya, sa 1,000 daw ang mapapaday na sundalo ni King Saul, but David could kill 10,000 enemies. 10,000 of their enemies. So, doon ang nakita ng mga tao na si David, dahil napakatapang, napakaliit, napakabata, and yet napakatapang, kayang-kaya niyang labanan itong giant na to. And yet si King Saul, napakalaki, at siya yung hari, takot na takot lumaban kay Goliath. Kanino ngayon mapupunta yung mga tuon ng mga mata ng mga tao na possible na magiging hari ng Israel? Kay David. Ano ginamit ni Lord? Ang staff, walang kakwenta-kwentang. Diba? Nakita nyo? Anong staff nyo yan? Anong staff nyo? Titingnan nyo na yan. Tatanong nyo sa Holy Spirit. Okay. Sana tayo. So, David, so number 2, David meditated in God's Word. Kanina, David sought God. Si Jessica sought God. Ngayon, David meditated in God's Word. So ngayon, Jessica will meditate in God's Word. Okay, tingnan natin kung ano yung meditation. Psalms 119, sabi niya, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. So sabi niya, your word, ang salita ng Diyos, pinasok sa heart. Anong ibig sabihin? Anong significance? Sarap sana mag-communicate sa inyo para malaman ko kung ano yung nasa heart nyo dito. Ano bang ibig sabihin, I have hidden in my heart? So, hindi nyo naman masasagot. Ako na lang yung sasagot. Ibig sabihin yan, dalawa yung ating minds. Isang conscious mind, which is this part, ito yung mind natin.
At itong dito, yung heart, is the subconscious mind. Ito yung permanent. Hindi na maaalis ang lahat ng mga nakapasok. Ito yung nag-ooperate, itong conscious mind, ito nag-ooperate when you're awake. Whereas your subconscious mind, which is the heart, ito yung nag-ooperate even when you're sleeping. When you're awake and when you're sleeping. So pag ikaw ay nag-meditate in the Word of God for the first time, let's say, by the stripes of Jesus, I'm healed. So imagine mo, kasi imagination literally ang meditation is really imagining that you're healed. So may imagine ko na ako nakatayo doon, na ako'y nag-exercise, so na tumatakbo, wala akong sakit, may cancer ako, hindi ko i-imagine na sa hospital bed ako or mamamatay na ako. Hindi ko imagine kawawa naman yung mga anak ko o kawawa yung asawa ko. Hindi ko imagine na hindi ko pa na-fulfill yung calling ko, kukunin na ako ni Lord, di ba nila? Kasi at that point in time, gusto ko nang mamatay because of the pain. Kaya lang, ang meditation is different. It is the other way around. Meditate mo na, wala kang pain. Kahit na in pain ka, imagine mo, ikaw ay like, for example, tumatakbo ka sa daan or whatever. Kasi malakas ka, wala kang sakit. Imagine ko na ako nag-preach all over the world para ma-fulfill ko yung calling ko. Kahit na masakit, yun ang inalagay ko sa heart ko. Yan ang lalagay ko sa aking mind. So hard. Very difficult. So difficult. Kaya lang, it's doable kasi hindi ilalagay, hindi utos ni Lord sa atin kung hindi natin kayang gawin yan. So ayun, kakagawa mo yan. Yan ang renewing of the mind. Kakagawa mo yan. All of a sudden, yung tinuturo ni Caroline Leaf, yung mga tinuro ko, yung renewing of the mind, mangyayari, itong nasa mind mo ay lilipat all of a sudden dito na sa heart. Kapag lumipat na yan, naniniwala ka na. Yun ang nangyari kay Jessica. Pero it took many months, di ba? 9 months, bago siya naniwala. Bago ko nakita yung transformation sa akin, wow, naniniwala na siya. Pero kung halimbawa, dadaan ng 9 months, wala ka namang ginawa. Nagtatrabaho ka lang. Inaaral mo yung trabaho mo sa office or sa school or so whatever. Walang pagbabago yung buhay mo. Ganun pa rin. After 5 years, ganun pa rin ang buhay mo. After 10 years, mahirap ka pa rin parang tuko. Hindi magbabago yung buhay mo. Because you did not change the way you think about yourself. As a man thinks in his heart, so is he. Kung ikaw naisip mong mayaman ka na, di ba? Tinuturo ko sa inyong meditation na yan. Mayaman na ako. Ini-imagine ko kung ano yung suot ko, kung ano yung dinadrive kong car, kung ano yung bahay na binili ko. Araw-araw, ini-imagine ko. Wala, libre lang naman yan. And yet, karamihan sa atin, ang 1/10 of 1% ang nagiging billionaires dito sa mundong ito. Mga 10% ang nagiging multimillionaires. Ano nangyari doon sa 90%? Wala. Kontento na sila sa kanilang buhay. Kontento na sila sa ganyan. Hindi sila naniniwala dito sa mga tinuturo. In fact, hindi ako nagtuturo lang yan. Nakalagay yan sa Bible. At kung babasahin yung mga self-help books, yan din ang mga sinasabi nila because I read one of them in Law of Success book. I read a few actually. Yan lang. Renewing of the mind is so important. Tingnan natin, ha? Sabi niya, kapag ang word ay pumasok na dito sa iyong heart, diba? All of a sudden, may faith. Naniwala ka because faith comes by hearing and hearing. Kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, kailangan aloud. Para marinig ng tenga. Tapos sabi niya, that I might not sin against you. So, ang sin is, masasabi kong, kinuha na ni Jesus lahat ang kasalanan natin, diba? Past, present, and future. But it doesn't mean na kung ikaw ay patuloy ka deliberately, you're sinning against God. For example, you're committing adultery. Or for example, you are killing people. Or you're robbing banks. Mga ganyan. Sabing ganun ng Bible, treat your salvation with fear and trembling. Diba? So, in other words, kung ikaw ginagawa mo pa yung mga kasamaan na yan, review, examine yourself. Maybe you're not born again. Pag pumasok ang Holy Spirit sa'yo, pumasok si Jesus, pumasok si God the Father sa'yo, hindi kumilos yung tatlo na yan para ikaw ay baguhin. Hindi maaari. Pero pwedeng huminto ng pagtulong ang Holy Spirit sa'yo kung ikaw i-renounce mo na si Jesus. Wala ka nang tiwala sa Kanya. Wala ka nang pakialam. You do not treat Him as your Savior. So napaka-importante na yung mga kasalanan, for example, meron tayong mga kasalanan, at alam natin ayaw na ayaw ni Lord na nagkakasala tayo,
Dahil it is bad for us. It is not for himself. It is bad for us kasi may consequences ang kasalanan. For example, mag-rob ka ng bank. Kapag ikaw nahuli ka ng pulis, natatakbo ka, di ba? Magta-try ka, magka-attempt ka to escape. Kaya nang pag ikaw binaril ka dahil nag-escape ka, mamamatay ka unnecessarily. You would not have fulfilled your calling because of what you've done. O kaya, kung hindi ka napatay, maaring mabibilang mo ka. Kasi pag mahuli ka, talaga ma-imprison ka for many years. Iyon ba ay necessary sa ating mga Christians? Hindi. Kaya mga tao kumakapit sa patalim. Kapag masyado na silang talagang grabe na ang mga difficult situations and they're experiencing in their lives, talagang kakapit sila sa patalim, gagawa sila ng kasamaan. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.